Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 23, 2026. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naipadala na sa Senate Impeachment Court ang mga sabina sa iba't ibang bangko at mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng ebidensya ng prosekusyon sa nagpapatuloy na impeachment trial ng Vice Presidente. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, kailan ang deadline nitong mga bangko at ahensya sa pagsusumite sa impeachment court nitong ipinapasabina na records? Inatasan ng Senate Impeachment Court itong ilang bangko at ilang ahensya ng pamahalaan na tumugon doon sa ipinadalang sabina bago ang alas 9 ng umaga sa July 30 kung saan kinakailangan nilang isumite sa impeachment court yung mga kinakailangang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Isinilbi na kahapon ng Senate Impeachment Court ang mga sabina sa iba't ibang bangko, Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kasunod ito ng pag-aproba ng korte sa kahilingan ng mga House Prosecutor na ipasabina ang tax at bank records si Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio at mga negosyong umano'y may kaugnayan sa kanila. Nauna nang ipinaliwanag ng prosekusyon na ang mga ito ay kinakailangan upang suportahan ang kanilang mga paratang na si VP Duterte ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kayamanan. Sa kabila ng ruling ng presiding officer ay mayroong ilang senator judge ang nagpahayag ng pag-aalinlangan sa desisyon ng Senate Impeachment Court na maglabas ng sabina para sa mga nasabing records. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol, nagsumite ng magkakahiwalay na manifestation hinggil sa sabina sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Senator Judge Amy Marcos at Camille Villar. Ngunit dagdag ni Attorney Tonggol na kailangan pa niyan linawin kung nagsumite rin ba ng written manifestation si Senator Judge Bongo. Basically, yung mga legal issues lang rin po na raise ng both parties, ng mga depensa, yun lang po yung mga tinalakay dun sa mga manifestation. They had an extended discussion ng mga points of view nila regarding the application of these laws to the impeachment case at saka kung sino po yung pinapanigan nila doon sa mga legal views na inilatag doon sa mga memoranda. Ipinaliwanag naman ng impeachment court spokesperson na hindi mababago ang ruling ng presiding officer at ang manifestations at opposition ng ibang senator judges ay for future references na lang ng future impeachment courts. Itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay magpapatuloy sa susunod na Miyerkules o pagkatapos yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27 at bibigyang daan din ng Senado itong kontra-SONA na tradisyonal na ginagawa pagkatapos ng SONA. Kaya sa Miyerkules na yung inaasahang pagpapatuloy nito kung saan inaasahang tatalakayin yung susunod na artikulo kung saan nakapaloob yung mga aligasyon doon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Duterte. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Alright, Jed, meron lang follow-up question si June. Jed, magandang umaga sa iyo dyan. Merong subpoena power talaga ang impeachment court. 7 bangko, malalaking bangko at BIR. Meron na bang impormasyon na pinayagan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung ire-request ng BIR na paglalabas nga ng BIR records ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawa?
Jun, sa mga oras na ito, wala pa tayong impormasyon kung mayroon ng otorisasyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibinigay sa BIR. Ngunit kaugnay nito, ipinaliwanag ni Attorney Reggie Tonggol ng payagan nga nitong impeachment court na magpadala ng subpoena doon sa BIR para sa tax records si VP Duterte na inaatasan na or may obligasyon na itong si BIR Commissioner na makipag-coordinate sa palasyo o sa Malacanang para humingi ng otorisasyon sa Pangulo na ipinapasabina itong mga nasabing tax records ng pangalawang Pangulo maging yung sa kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio. Jude. Isa na lang, Jed, doon sa 7 malalaking bangko na yun, pag naisumiti na sa Senate Impeachment Court, papaano yung magiging proseso? Lahat ba nung mga nakalagay doon ay bubusisiin o meron lang mga portion doon o mga item doon ang kumbaga, aaprubahan o i-authorize ng Senate Impeachment Court? Doon wala pang ibinibigay na detalye sa ang Senate Impeachment Court kung paano bubusisiin itong mga nasabing bank records ng pangalawang Pangulo. Ngunit itong mga bank records para sa kaalaman din ng mga manonood ay ebidensya nga ng prosecution para mapatunayan o suportahan yung kanilang mga aligasyon doon sa nakapaloob na article of impeachment kaugnay doon sa hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. So itong alegasyon doon sa hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo is bandang huli pa natatalakayin dito sa impeachment trial ni VP Duterte. So ayan yung ilan sa mga aabangan natin dito nga sa nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang Pangulo dito sa Senado, June. Maraming salamat, Jed Neresina. Naungkat sa muling pagharap ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment trial ang naganap na insidente sa pagitan ng kanyang mga tauhan at Senate Security Group noong May 13, 2026. Sa interjection ni Senator Judge Pia Cayetano kay Director Matibag, ipinunto ng senador ang tungkol sa mga nangyari, partikular sa iisang address ng GSIS at Senado. Una nang iginiit ng NBI chief, nasa GSIS lamang ang kanyang mga tauhan noong gabi ng insidente at wala sa Senate premises. Bilanggit din ng senador ang video na umano'y nagpapakitang nasaktan ng isang tauhan ng USAA taliwas sa pahayag ni Ginoong Matibag na walang nasaktan sa operasyon. So sa kaalaman po ng ating mga nanunood at masigasig na taga-subaybay ng mga kababayan natin, Rule 133 on the weight and sufficiency of evidence. Sabi sa Section 1, preponderance of evidence, in determining where the preponderance or superior weight of evidence on the issues involved lies, the court may consider all the facts and circumstances of the case, the witness's manner of testifying, their intelligence, and also their personal credibility. Paliwanag naman ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, maaaring layunin lamang ni Senator Judge o ng Senator Judge na subukin ang kredibilidad ni Direktor Matibag bilang testigo. Kung titingnan naman po ninyo, tinetest niya lamang po siguro yung witness doon sa propensity niya kung nagsasabi po siya ng totoo o hindi po. So, part po yun ng isang deliberation ng isang korte kung yung witness na yun ay papaniwalaan niya o hindi. So, I think doon po pumunta yung ating Senator Judge Pia Cayetano when she asked those questions to the witness. Pinalaga naman ng House Prosecution Team ang hiling ng isang Senator Judge na huwag maging one-sided ito sa isinasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Samantala, maaari umanong mapagkamalang kawalang galang ang hiling ng tanggapan ng Vice President Duterte sa Senado na sagutin ang food and beverages expenses ng defense team. May ulat si Rosalie Coz. Sa kalagitnaan ng clarificatory questions ni Senator Judge Robin Hood Padilla kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro sa ikasyam na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, may kahilingan nito sa prosekusyon ang huwag maging one-sided. Ang pahayag ng Senator Judge umani ng mga reaksyon sa
sa gitna ng mismong paglilitis. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Giit naman ni House Lead Prosecutor Luistro, talaga namang one-sided ang prosekusyon sa isinasagawang impeachment trial. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case. Presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent. Humingi naman ng paumanhin ng isa sa Council ng Prosecutors ng House of Representatives na si Attorney Lorna Capunan. Aminado itong isa siya sa mga hindi napigilang mag-react nang marinig ang pahayag ni Senator Judge Padilla na hindi sana one-sided ang prosekusyon. There was no intent to disrespect him. No? Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, the prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Kasabay nito, binigyang diin naman ng lead prosecutor ang senator judges ang dapat maging neutral. At the end of the day, I am hopeful na political neutrality ang mananaig sapagkat napakaliwanag niyan sa Senate rules on impeachment and they were the ones who drafted and approved that Senate rules, no? So, bago pa tayo, dapat sila yung pinaka-conscious about the mandate of political neutrality. Samantala, maaari umanong mapagkamali ang kawalang galang ang kahilingan ng tanggapan ni Vice President Duterte sa Senado, partikular na ang i-shoulder o sagutin ang food and beverages expenses ng defense team sa gitna ng impeachment trial. Ito ay impeachment court, no? It can also be misconstrued. Of course, with due courtesy to the Senate, kasi sila ang dapat sumagot niyan. Pero as a bystander, kumbaga, kung titingnan mo, pwede kasi siyang ma-misinterpret na disrespect sa korte, and in this case, the Senate. Batay sa ulat, nais umanong ipasagot sa Senado ng Office of the Vice President ang mga gastusin ng defense team sa food, beverage, at catering services na accredited ng kanilang tanggapan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa pagpapasya na ni Vice President Sara Duterte kung magpapalit ng spokesperson ang kanyang defense team. Samantala, iginit naman ng depensa na walang pagbabago sa kanilang estratehiya sa pagharap sa impeachment trial. Narito ang report ni Evan Alvarez. Nasa desisyon ni Vice President Sara Duterte kung magpapalit ng spokesperson ang kanyang defense team. Ito'y matapos paalalahanan ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero ang mga counsel at spokesperson ng prosekusyon at depensa na ikonsidera ang pag-nominate ng ibang tagapagsalita para sa kani-kaniyang partido. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, kailangan muna niyang makipag-usap kay Vice President Duterte bago makapagdesisyon sa posibleng pagbabago. I cannot decide
by myself. It will be something that I will have to talk to the Vice President about and hear her thoughts on the matter. And if ever, then we'll let you know. And kung meron ng bago na magtatayong spokesperson, definitely we'll definitely introduce him or her to the media. No? Ayon kay Presiding Officer Escudero, layunin nitong magkaroon ng spokesperson ng defense at prosecution na hindi limitado sa rules ng impeachment court sa pagtalakay ng mga usapin sa media. But as the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. Sa panig ng depensa, aminado si Powa na mahirap pagsabayin ang pagiging spokesperson at ang kanyang mga tungkulin bilang bahagi ng legal team. Kung magkakaroon man ng bagong tagapagsalita, kakailanganin muna itong ma-brief sa mga nangyayari sa impeachment trial, kasama na kung ano ang mga maaari at hindi maaaring talakayin sa media upang hindi malabag ang sub judice rule at ma-cite in contempt ng hukuman. So ako pa rin, for example, yung tatayong spokesperson, and at the same time, I do the legal work, meaning the oral arguments, the cross-examination, direct whatsoever, then we will just have to assume that risk na baka may risk of contempt at some point. Hopefully, wala naman, but we'll see. It's something I have to talk to the Vice President. Sa kabila ng posibleng pagpapalit ng kanilang spokesperson, nanindigan ang depensa na walang pagbabago sa kanilang estratehiya sa impeachment trial. Ito'y kasunod na rin ang pagtatapos ng pagtalakay sa Article 4 na may kinalaman sa umano'y grave threats ng bise, kung saan panghuling testigo ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag. So sa amin, ang assessment namin, not just his testimony but even the testimonies of the other witnesses, consistent naman siya sa ina-anticipate natin. So wala po kaming pagbabago sa aming teorya, kumbaga ng kaso. Sa darating na Miyerkules naman, July 29, tatalakayin ang Article 1 na may kinalaman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Ayon kay Powa, handa na ang depensa para sa cross-examination sa mga ilalabas na bagong testigo alinsunod sa pre-trial order. So may initial na paghahanda na tayong nagawa doon. So fine-tuning na lang po tayo, if ever. Ayon kay Powa, hindi niya po pwedeng isapubliko ang buong estratehiya ng depensa sa impeachment trial, lalo na at nasa kamay pa ng prosekusyon ang presentasyon at hindi pa dumarating ang yugto kung saan sila naman ang magpapakita ng mga ebidensya. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na kahapon sa ika-9 na araw ng impeachment trial ang pagtalakay sa ika-4 na article ng Articles of Impeachment o grave threats at inciting to sedition. Samantalang sunod ng sasalang sa paglilitis ang pagtalakay sa Article 1 o ang umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Ang detalye hatid ng ulat ni Jed Neresina. Natapos na ng House Prosecution Panel ang pagsusuri sa kanilang mga testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang kontrobersyal na assassination plot, grave threats at inciting to sedition ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagharap sa impeachment court ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na siyang huling testigo ng prosecution para sa nasabing artikulo. Dahil dito, ayon kay Attorney Reggie Tonggol, tagapagsalita ng korte, inaasahang sa darating na Miyerkules, July 29 ay masimulan na ang sunod na article of impeachment batay sa inilabas na pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Article 1 ang pangalawang lilitisin. Ito ang naglalaman ng mga akusasyon hinggil sa umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. May mga days na maigse, may mga days na mahaba because there are witnesses listed in the witness list ng House Prosecution Panel na for authentication lamang, for document authentication lang. Kaya katulad ng mga land bank representatives, 2 po yung nakasalang sa atin next week. So doon sa 2 na yon, baka mabilis lamang po yung pagtatanong sa direct examination tsaka sa cross, or baka po kung authentication lang yun, baka stipulations lang po ang pwedeng mangyari, kaya maikli lang.
So, yun po yung mga possibility within the realm of possibilities. Base pa rin sa pre-trial order, 31 araw itong inaasahang tatalakayin sa impeachment court. I think mas mahaba-haba yun kasi mas maraming mga dokumento at ebidensya yung ipapalabas doon. Pero yung mga, kaya nakalista kasi lahat yun sa pre-trial order natin. So yung mga number of witnesses that they are going to call are very comprehensive. So kaya medyo mahaba-haba yung mga witnesses list natin doon. And the number of days na allotted for each witness. Sa July 29 na araw ng Miyerkules, magre-resume ang impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Ito na ang ika-10 araw ng impeachment kung kailan nakatakdang ihaharap ang unang 2 testigo ng prosecution sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds laban kay VP Sara Duterte. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 1 taon pa bago ang 2028 national elections. Pero lumabas na ang pinakabagong Pulse Asia Survey na sumusukat sa mga personalidad na napupusuan ng mga Pilipino para sa pagka-presidente, vice-presidente at senador. Nagbabalik si Jed Neresina. Tila hindi nakaapekto kay Vice President Sara Duterte ang isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Batay sa pinakabagong Pulse Asia Survey, muli siyang nanguna sa hanay ng mga napupusuan ng publiko na tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 elections. 49% ng 2,400 adult respondents ang nagsabing pabor sila sa pagtakbo ni VP Sara sa presidential race. Sinundan ito ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na nakakuha ng 26%, habang pangatlo si Senator Raffy Tulfo na may 14%. Kasama rin sa mga napipisil para sa 2028 presidential elections, sina Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, at ang dating Philippine National Police Chief at ngayon Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Samantala, frontrunner naman sa pagka-vice-presidente ng bansa si Senator Christopher Bongo na may 27% na pagsang-ayon. Sinundan ito nina Senators Robin Hood Padilla, Bam Aquino at dating Senator Grace Poe. Pasok din sa survey sina Senators Erwin Tulfo, Francis Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Torre. Nanguna rin sa senatorial preferences si Senator Padilla na may 48.4% na sinundan ni Pasig City Mayor Vico Soto na may 47.9%. Top preferences rin na manatili sa Senado sina Senators Raffy Tulfo, Alan Peter Cayetano at Lauren Legarda. Marami rin ang pabor sa pagbabalik ni na dating Senator Manny Pacquiao, Makati City Mayor Nancy Binay, Education Secretary Sonny Angara at Senator Mark Villar. Pasok din sa listahan ang broadcaster na si Ben Tulfo. Lumabas din sa kaparehong survey na malaking bahagi ng mga Pilipino ang nagsabing interesado sila sa paparating na 2028 elections. Aabot sa 89% ang nagsabing talagang interesado sila sa halalan, 30% ang medyo interesado, 3% ang hindi interesado habang 8% ang undecided. Nilinaw naman ng Pulse Asia na ang survey ay isinagawa ng malaya at hindi kinomisyon ng anumang political party o partisan group. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatapusin na ng Manibela ngayon tanghali ng grupong Manibela ang kanilang ginagawang kilos protesta bilang pagkondena sa muling pagtaas ng produktong petrolyo. Pero iginiit ng Manibela na tuloy pa rin ang kanilang tigil pasada ngayong araw. Mula sa Maynila, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang dahilan ng grupong Manibela kung bakit ititigil na nila yung pisikal na pakikilahok sa kilos protesta?
tanghali, Ella, nagkasakit na ang ilang tsuper at hindi na rin kinaya ng mga senior citizen na miyembro ng Manibela ang init ng panahon. Kaya nagpasya ang kanilang chairman na si Mar Balbuena na itigil na ang kilos protesta ngayong araw. Kung kaya't simula alas 12 ng tanghali ngayong araw ng Webes ay ititigil na nila ang ginagawang pisikal na kilos protesta bilang pagkundina sa muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Balbuena, hindi na rin anya tumuloy ang iba pang grupo na nagpahayag na sasama sa kanilang tigil pasada. Nabanggit din ni Balbuena na posibleng sa Lunes o sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay makiisa sila sa iba pang grupo na magsasagawa ng kilos protesta upang ipanawagan ang pagbasura o pag-amyenda sa oil deregulation law at rollback sa presyo ng langis. Marami rin ang nagkasakit kasi talagang sa sobrang init, sakripisyo po talaga ito. Sakripisyo ng transport sector. Na sana magising din yung ibang transport group. Sama-sama tayo sa pakikipaglaban. Issue ito ng buong bayan. Kung natutuwa ka pa rin sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, magpatingin ka na. Kahapon, personal na nakipag-usap sa kanila si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II, kung saan sinabi nito na ang panukalang dagdagan ang fuel discount mula sa kasalukuyang 10 pesos per liters na isirekomenda ng LTFRB na gawin itong 15 pesos per liters. Pero nais ng Manibela na sana ay maaprubahan ang hiling nila na 2 pisong dagdag singil sa pamasahe. So naghihintay tayo na sana sa lalong madaling panahon magkaroon na ng hearing at mag-grant na itong petition natin upang mapakinabangan ng direkta ng mga driver at hindi na kami naghihintay pa. Ella, gaya nga ng napagdesisyonan, sa mga oras na ito ay nag-disperse na yung mga miyembro ng grupong Manibela sa ginawa nilang rally dito sa Nagtahan, Maynila. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo yan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Muling nagpulong ngayong araw ang Commission on Elections at Local Government Unit ng Dasmariñas City, Cavite para sa special election sa lugar sa August 29. Mula sa Maynila, may detalye si Dante Amento live. Dante, ano ba ang napag-usapan sa pagpupulong ngayong araw? Magandang tanghali, June. Mahigit isang buwan na lamang bago ang special election sa Lone District ng Dasmariñas City, Cavite sa August 29. Kaugnay nito, nagpulong ang Commission on Elections o COMELEC at ang lokal na pamahalaan ngayong araw. Inilatag, June, ng mga otoridad ang assessment tulad sa seguridad. Bago po ang eleksyon, wala namang nakitang problema sa mga nakaraang halalan sa lugar at walang security threat. Walang presensya ng private armed groups na maaaring manggulo sa eleksyon. Samantala, lumagda naman ng kasunduan ang COMELEC at LGU para sa 50 million pesos na ayuda ng lungsod sa gagastusin sa eleksyon. Nasa halos 200 million pesos kasi ang budget para sa halalan. Ayon sa Commission on Elections, pagkatapos ng botohan sa August 29, target nilang makapagsimula na ng canvassing ng alas 6 ng gabi. Makakatapos kasi ang pagboto natin ng alas 3 ng hapon bilang ito ay manual na eleksyon. So technically 5 to 7 to 3 ang botohan, although mayroon tayong 5 to 7 na early voting hours. Kung sakali makapagbilang sila kahit pa mga bandang alas 5 ng hapon. June, ayon pa nga sa COMELEC, inaasahan na sa August 30 ng madaling araw o umaga ay maipoproklama na ang mananalong kinatawan sa Dasmariñas, Cavite, kapalit ni dating Representative Kiko Barsaga. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik si June. Ante, kailan ba isasailalim sa COMELEC control ang Dasmariñas City, Cavite? Hinggil nga dyan sa gaganaping halalan. Sa ngayon, June, ay wala pang naibaba ang COMELEC kung kailangan bang isailalim sa COMELEC control. Usually kasi, June, na isinasailalim sa COMELEC control ang isang lugar kapag mayroong mga seryosong threat tulad ng private armed groups. Pero antabayan na natin kung ano ang magiging development. Kasi ang nabanggit kanina ng COMELEC, yung assessment sa ngayon na wala pa namang threat ay developing ito. So maaaring magbago sa mga susunod na araw. Depende doon kung meron bang mangyari. Sana naman wala. June.
Pero doon sa mga nag-file na ng kanilang candidacy, ilan bali yun at tingin ba ng COMELEC ay hindi naman mainit yung magiging halalan doon sa magkakatunggali na yan na nag-file? Yes, yun ang nabanggit ng COMELEC. Doon sa 3 araw na COC filing ay 5 po yung nag-file ng kanilang kandidatura at isa na po dyan ang ina mismo ni dating Congressman Kiko Barsaga na si Eileen, kung di tayo nagkakamali, Barsaga. So yung nanay ni dating Congressman Barsaga ay incumbent mayor yan ng Dasmariñas City, Cavite. At meron din isang tumakbo na dati ring tumakbo na rin diyan sa lugar. At meron pa tayong nakitang isang, bagamat hindi pa verified, top 2 wanted list diyan sa Calabarzon. Isa yun sa mga nag-file. So yun yung mga profile ng mga tumatakbo dyan. Initially, wala pa namang assessment ng COMELEC kung mainit yung magiging halalan dyan. Inaasahan nilang peaceful ang gagawing eleksyon sa Dasmariñas, June. Sana lang, Dante, usually di ba nung nakaraang meron din ginanap na special election dyan sa lalawigan ng Cavite, kumbaga ganun din ba ang nakikita ng COMELEC na bilis ng bilangan, Dante? Yes, Jun, kung maalala ng ating mga kasangbahay, yung unang special election dyan, kung saan na-appoint si dating DOJ Secretary Crispin Remulla nung na-appoint siya as DOJ Secretary. Medyo mabilis yun, Jun, kasi ito ay automated election yung nakaraang kay Secretary Boying. Pero sa ngayon kasi, Jun, ito ay manual, so inaasahan natin medyo may kabagalan itong gagawing special election sa ngayon, June. Last na lang, nasabi mo kasi automated yung nakaraan, ngayon naman manual. Bakit nagkaganon, Dante? Yes, Jun, ang sinasabi kasi ng COMELEC dito, pagka automated, medyo matagal ang proseso. Dahil nga naibaba yung desisyon ng Supreme Court, ilang buwan na lamang para magsagawa ng eleksyon. Kaya wala na pong baka enough time to prepare yung COMELEC. Kaya ang sinasabi na dito, meron namang exemption sa ilalim ng batas. Kapag medyo talagang gipit na sa panahon, maaari naman tayong mag-resort doon sa manual na eleksyon. June. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang fuel allocation para sa ipinagkakaloob na fuel discount sa mga public utility vehicle. Samantala, tinatayang nasa 2.4 billion pesos na pondo kada buwan naman ang kakailanganin ng LTFRB para sa panukalang dagdag na diskwento ngayong muli na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Narito ang report ni Benedict Samson. Magsasagawa ng konsultasyon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa iba't ibang transport group at stakeholders para sa gagawin nilang pag-aaral na dagdag na fuel allocation sa pampasaherong sasakyan. Kalinsabay ito ng muli na namang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa LTFRB, pag-aaralan nila kung napapanahon na bang dagdagan ng alokasyon sa langis. Batay sa kasalukuyang polisiya, nasa 10 liters ang fuel allocation na saklaw ng discount na ibinibigay sa mga tradisyonal na jeep, habang 30 liters naman sa modern POJ. Titingnan ng LTFRB kung maaari itong dagdagan at gawing 15 liters sa mga tradisyonal na jeep at 50 liters naman sa modern jeep. Yung pinag-aaral rin natin, especially for modern PUJ, as sinasabi sa atin, yung kanilang konsumo nasa 50, hindi 30. So kasama yan sa pag-aaral po natin. We will consult, kay yung ating regional directors were tasked to bring all this data to us para malaman natin kung anong iaahin natin, yun ang ipropose natin. Bukod dito, kasama rin sa tinitingnan ng LTFRB ang planong gawing 15 pesos mula sa kasalukuyang 10 piso ang ibinibigay na fuel discount sa mga pampasaherong sasakyan. Kabilang sa makikinabang dito ang traditional at modern jeepney, taxi, bus, motorcycle taxi at Transport Network Vehicle Service o TNVS. Kasi kung sa 15 pesos, 30 liters for traditional, that's 450 pesos. That's better than your 300 pesos na makukuha nila sa pisong fare increase. No? For modern PUJ, it's 750 pesos. That's better than the 500 pesos na makukuha nila sa pisong increase ng fare. Pag tinupute natin naman, kung adjust natin ng depende sa pondo, kung 15 pesos per liter, baka naman
ang suma total, mas malaki ang tulong sa ating mga driver. Ayon pa sa LTFRB Chairman, nasa 2.4 billion pesos kada buwan ang kakailanganin nilang pondo para sa panukalang 5 pesos na dagdag sa fuel discount. We will get to get the optimum amount na kinakailangan. Ibig sabihin, kasi ang laking kaltas, ang laking alokasyon sa 2.4 billion ang ina-allocate for buses and trucks. Paano kung bigyan mo ng fare increase ang buses? Diba? Ang inflationary effect ng buses is much less than that of the jeepneys. Inaasahan naman na sa susunod na linggo ay isusumite na ng LTFRB sa Department of Transportation ang kanilang rekomendasyon para sa dagdag na fuel allocation at discount. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa probinsya ng Palawan ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang paglulunsad ng ilang proyekto ng pamahalaan. Unang pinuntahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng isang irrigation project sa probinsya. May detalyeng hatid si Nel Maribuhok live. Nel, bukod ba sa irigasyon sa mga magsasaka, ano pa ang mga inaasahang mga programa ng administrasyon na makatutulong sa sektor ng agrikultura? Yes, Junais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisulong ang patuloy na modernisasyon sa pagsasaka. Ayon sa Pangulo, malaking tulong kung magagamit ang makabagong paraan ng pagsasaka upang mas maging masagana ang pag-aani. Kasabay ng pagpapalawak ng mga irrigation projects sa buong bansa, ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito sa Palawan, magpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit ng AI at yung tinatawag na artificial intelligence, AI satellite assisted monitoring at fertigation system. Ito ang binigyan din ng Pangulo ng pangunahan ng inaugurasyon at turnover ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Palawan. Itinuturing ito na kauna-unang reservoir type irrigation project sa Barangay Sagpangan sa munisipalidad ng Aborlan. Mahigit 886 million pesos ang halaga ng proyekto at magbibigay ng irigasyon sa mahigit 1,000 hektarya ng bukirin. Ayon kay PBBM, inaasahan na makakatulong ito na malaki sa mga magsasaka, lalo na sa gitna ng climate change para matiyak na rin ang seguridad sa pagkain. Matapos ang pagbisita sa irrigation project, pinangunahan naman ni PBBM ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng administrasyon sa Puerto Princesa City sa Palawan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Hindi na lamang pagpapadala ng link ang ginagawa ng mga scammer ngayon. Base sa impormasyon na natatanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group, gumagamit na rin ang mga ito ng QR code upang makapangloko. Narito ang report ni Leia Ilagan. Isang scan lang pero pwedeng mawala ang pera at personal na impormasyon. Ito ang babala ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko laban sa tinatawag na phishing o QR code phishing. Ayon kay ACG Director, Police Major General Wilson Asueta, nakatatanggap na sila ng mga ulat kaugnay ng paggamit ng QR code sa mga scam. Kabilang dito ang mga QR code na ginagamit sa online selling, payment transactions at pagkuha ng personal na impormasyon. We have received reports pertaining to this QR code scam. So, phishing ang tawag natin. Well, sa panahon ngayon, alam naman natin ang scam, online scam activities ay nag-i-evolve. So, dati yung mga sa link, then of course, yung mga emotional appeal na nakalagay sa ating mga messages in terms of emergency. Ngayon, sa QR code naman po. So dapat tayo ay maingat po tayo sa QR code. Paalala ng PNP-ACG, wag basta mag-scan ng QR code kung hindi alam ang pinagmula nito. Mahalaga ring suriin muna ang website o URL na lalabas bago maglagay ng anumang personal o pinansyal na impormasyon. Huwag ding basta ibigay ang OTP, password at iba pang sensitibong detalye. Ayon pa kay Asueta,
Nagbabago at patuloy na nag-i-evolve ang modus ng mga cyber criminals, kaya mahalagang alam ng publiko ang mga bagong paraan ng pangluloko. So, hindi lahat na nakapost sa QR na sa stores ay linagay ng authorized owner ng QR code na yon. So, mag-ingat po tayo, doon lang tayo sa legitimate at authorized QR code na binigay sa inyo. So, palagi tayong maging mapanuri dito. So, kasi maraming nagbibigay ng QR code para mag-access kayo doon. So, to get informations, especially asking for money. So, of course, to include yung mga personal informations na nandoon sa inyong response sa QR code. Samantala, sinabi ng PNP-ACG na nakapagtala sila ng pagbaba ng insidente ng cybercrime. Mula January 1 hanggang June 30 ngayong taon, may naitalang 4,509 na cybercrime incidents kumpara sa 5,526 sa kaparehong buwan noong 2025. Inuugnay ito ng ACG sa patuloy na cyber awareness campaign ng PNP, katuwang ang mga pribado at pampublikong organisasyon. Sa huli, paalala ng PNP-ACG, maging mapanuri at huwag magpaloko. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang makabuluhang pagpupulong ang naganap sa pagitan ni US States Secretary Marco Rubio at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon kay Secretary Rubio, muling pinagtibay ng dalawang bansa ang isang paninindigan para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Binigyan diin ng dalawang lider na ang alyansa ng US at Pilipinas ay magiging mas malakas, mas ligtas at mas maunlad. Naganap ang pagpupulong sa pagbisita ni Secretary Rubio sa bansa para sa ASEAN ministerial meetings na pinangasiwaan ng Pilipinas ngayong taon. Bahagyang bumilis ang galaw ng Tropical Cyclone Quiapo habang kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea silangan ng Northern Luzon. Ayon sa 11 a.m. na Pag-asa update, magdudulot ito ng mabibigat na pag-ulan at mararanasan na malakas na hangin lalo na sa mga baybayin at kabundukan. Kasalukuyang nakataas ang wind signal number 1 sa malaking bahagi ng Northern Luzon at posible itong itaas sa signal number 2. Hindi rin isinasantabi ang pagtataas wind signal number 3 sa Batanes, Babuyan Islands kung lalakas pa ito bilang severe tropical storm. Dahil sa habagat at periphery ng Quiapo, inaasahan ang malalakas na hangin hanggang gale force gusts ngayong araw sa Mindanao, Siquijor, Bohol at Southern Leyte. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto. Sundin ang mga opisyal na abiso at umiwas sa mga lugar na binaha o mahina sa landslide. Habang patuloy na dumarami ang mga turistang bumibisita sa Baguio City, isa sa naging usapin ang pagpapanatili ng balanse sa paglago ng turismo at pangangalaga sa kapaligiran. Ngayong Huwebes, nagtipo ng mga opisyal ng pamahalaan, hotel at restaurant operators at mga stakeholders para matugunan ito. Alamin natin sa balitang yan ni Grace Doc Tolero. Grace, ano ba ang mga mahalagang isyung tinalakay sa pagpupulong na yan? Yes, June, hindi lamang pagdami ng mga turista ang focus ng pagpupulong, kundi paano mapapanatiling dekalidad ang serbisyo, mapapangalagaan ang kapaligiran at masisiguro na makikinabang ang lokal na ekonomiya sa paglago ng turismo. Binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kahalagahan ng malapit na koordinasyon ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagtugon sa hamon sa turismo. Nagbigay rin ng mensahe si Baguio Representative Mauricio Dumogan habang inilahad naman
ng Department of Tourism Cordillera ang pinakabagong Development at Destination Readiness update para sa rehiyon. Kabilang din sa mga tinalakay ang mga hakbang ng Baguio City Tourism, Culture and Arts Office para sa mas maayos na pamamahala sa mga turista, pagpapalakas ng mga tourism programs, at pagpapaunlad ng karanasan ng mga bumibisita sa lungsod. Tinalakay din ang mga panukalang batas at mga polisiya na magpapalakas sa industriya ng turismo, lalo na sa pagdaos ng mga malalaking aktibidad at special events. Nagbigay rin ng update ang City Environment and Parks Management Office hinggil sa mga programa sa pangangalaga sa mga parks, open spaces at iba pang likas na yaman ng Baguio bilang bahagi ng layunin na mapanatili ang lungsod bilang isang responsableng destinasyon. Ayon sa Hotel and Restaurant Association of Baguio, mahalaga ang patuloy na pag-uusap ng mga stakeholder upang makabuo ng mga estratehiya na hindi lamang mapalago ang negosyo kundi mapapanatili rin sa kalidad ng buhay ng mga residente at sa likas na yaman ng lungsod. June, inaasahan naman na ang mga rekomendasyon mula sa pagpupulong ay magiging gabay sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan at pribadong sektor para sa mas matatag, responsable at sustainable na industriya ng turismo sa Baguio. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Grace. Doc Tolero. Pinarangalan ni President Donald J. Trump ang 4 na nasawing U.S. service members na nag-alay ng kanilang buhay sa operasyon sa gitnang silangan. Binigyan diin ng Pangulo na ang kanilang serbisyo, tapang at sakripisyo ay hindi malilimutan. Kabilang sa mga pinarangalan sa dignified transfer ceremony sina First Lieutenant Tyler Feehan, Sergeant Michael Swinton, Sergeant Angel Rampersad at Private Isabella Gonzalez. Muling nagtipon ang Quad, ang grupong binubuo ng Estados Unidos, India, Australia at Japan sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ayon kay U.S. Secretary Marco Rubio, mahalaga ang matibay na kooperasyon upang suportahan ang pagpapatibay ng sariling priority at centrality ng ASEAN region. Ayon sa mga kinatawan ng grupo sa ASEAN Meet, iisa ang pananaw ng Quad para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific na nakabatay sa rule of law, soberanya at integridad ng teritoryo. Nagwagi ang Comelec Vanguards laban sa AFP Cavaliers sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 12. Habang kapwa nagwagi rin ang PNP responders at PhilHealth Health Insurers sa kanilang laban. May report si Bernard Dadis. Matira ang matibay sa do-or-die game ng PhilHealth Health Insurers at DNR Lawin Patrollers sa first game ng triple header ng UNTV Cup Season 12 second round eliminations sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Mula first hanggang third quarter ay palaging tabla ang score. 18 points sa first Q, 39 all sa second frame at muli na namang nagtabla sa 61 points sa third kanto. Subalit pagpasok ng fourth quarter, rumatsyada sa opensa ang PhilHealth at tuluyan ng pinabagsak ang Lawin Patrollers sa final score na 91-86. Si Mark Pedroso ang hinirang na best player of the game na nanguna para sa Health Insurers sa kartang 30 points, 6 rebounds at 7 assist. Dahil sa panalo ay lumaki ang tsansa ng PhilHealth na makaabante sa next round. Panalo po itong nagawa namin dahil po sa maganda po yung effort na pinagawa namin. Sana po magdire-diretso po, manalo po kami. Mas improve namin yung defense namin, start strong kami. Siguro mas magpa-practice pa kami palagi. Yun na lang ang effort na gusto namin. Go hard kami, doon lang kami nanalo dahil sa effort po namin. Kailangan pa nilang maipanalo ang huling dalawang laban kontra sa Judiciary at AFP sa second round eliminations. Sa second game,
Itinumba naman ng PNP responders ang Office of the President Bagong Pilipinas. Pinahirapan ng responders ang OP Bagong Pilipinas na makuha ang kanilang momentum. First quarter, tambalang Anton Tolentino at Christian Mateo ang nanguna sa PNP with combined 15 points para sa 6-point advantage, 19-13. Second frame plus 7 points si Christian Mateo, 1 from 3-point area. Napanatili ng responders ang 6 na puntos na kalamangan. Third kanto, hindi mapigilan ng Bagong Pilipinas ang init ni Mateo na nagpaputok pa ng 2 tres. Nakaka-23 puntos na sa quarter na ito. Umakyat pa sa 9 na puntos ang hinahabol ng Bagong Pilipinas team. Last and final quarter, nabigo na ang koponan ng Office of the President na pusasa ng PNP responders hanggang sa maubos ang oras sa final score na 83-71. Gaya ng inaasahan, best player of the game si Christian Mateo na may 26 points at 3 boards. Sinabi lang sa amin ni Coach Harold, ni Sir Bong, enjoy lang, magsipag lang sa ensayo sa papagawa sa amin ng Coach. At sa third game, umarangkada naman sa team standings ang Comelec Vanguards pagkatapos ng come from behind win kontra sa AFP Cavaliers. First quarter, lamang ang AFP ng 6 points sa pangunguna ng kanilang wingman na si Sergeant Darwin Cordero, scoring 9 points, 14-20. Second frame, nakadikit ang Comelec with Clarence Perez scoring 10 points off the bench. 3 puntos na lang ang hinahabol ng Vanguards, 42-45. Third quarter, bumwelta ang Gunners ng Cavaliers at muling iniangat sa 6 na puntos ang kanilang abante, 59-53. Final quarter, nag-step up sina Vince Corrador at Marius Martinez na may combined 24 points para agawin ang momentum sa AFP at kunin ang panalo sa final score na 85-82. Best player of the game si Marius Martinez na kumamada ng 20 points, 2 rebounds at 1 steal. Alam naman natin yung AFP parang condition palagi may practice sa health nila. Kaya yun, mahirap sila kalabanin. Dahil sa panalo, umakyat sa team standing sa third place ang Comelec, pang-5 ang AFP. Habang ang PNP umakyat sa second spot at ang OP Bagong Pilipinas ay nanatili sa ika-6 na pwesto. Sa kabila ng panalo, nasa ika-7 pwesto pa rin ang PhilHealth na nanganganib na ma-eliminate kung hindi may papanalo ang last 2 games sa second round eliminations. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Juan 13:35 na nagsasabi, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C-News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.